Unang start po ni Pat Spencer para sa Warriors at hindi po nagkamali si Coach Kerr na gawin yun. Dito makikita po natin siya na tinatao ni Jalen Tyson, 6'6" swing player to kontra sa kanya na 6'2" po ang height. Though mabigat siya bilang isang guard at 205 pounds no, so yun yung pwede niyang gawing advantage paminsan kontra sa ibang guards na mas magagaan. Kaya magtataka ka rin no, kasi kung stereotypes ang pag-uusapan, wala kang makikitang parang something na pwedeng maging advantage ni Spencer dito. Again, kung stereotypes ang pinag-uusapan, basically bigger and faster talaga si Tyson sa kanya and mukhang hindi pa nga rin siya kumpiyansa na atakihin tong kanyang depensa kasi wala siyang ma-exploit sa matchup. Kaya pinasa na lang niya to. Pero ang basketball ay isang team sport, kaya syempre, didiskarte si Spencer and yung mga teammates niya. Ngayon po ay nagtawag siya ng screen dahil sa mga ganito po nagkakaroon ng posibleng mismatch or magkaka-advantage siya. Tignan nyo, dahil sa screen lang ay naging epektibo na po si Spencer and actually sa buong video ay makikita natin kung paano nga niya hinandle yung ganito mga decision making no. Like ngayon sumama pa rin si Travers sa kanya, dagdag mo pa si Mobley. Kaya nakakapag-create na siya. As opposed kanina na hindi niya pinilit kasi wala siyang advantage. Assist para sa kanya. Same situation to doon sa pinakauna nating clip pero si Travers naman ang tao ngayon at hindi po si Tyson. Ang pinagkaiba rin ay gumamit naman na siya ng screen ni Post. Kaya sa mga guards na idol nating nanonood, gawin nyo rin yan syempre lalo pag hindi kayo makadiskarte. Kasi makapaisip yung depensa sa ganito. Like ano ba? Ipapasa ba ni Spencer to kay Post? Aatake? Crossover? Biglang titira? Tutulong ba yung kakampi? Magsiswitch ba? Magdadrop cover ba? Maraming posibleng maisip yung depensa dyan na posibilidad na gawin itong ball handler and syempre nung kakampi niya na nagko-cover ng screen. That's why ang mission mo rin ay you always keep them guessing. Kailangan pahulain mo lang din sila at huwag ka maging readable or predictable. Tulad ng ginawa ni Spencer dito, nag-in and out dribble na talagang nagpawala sa depensa ni Travers. Samahan mo pa nung hindi siya tinulungan ni Mobley sa kanyang atake. Tila pinadaan lang si Spencer. That's why nagawa niya rin itong layup na ito. Kulit din ito parang may pasimpleng pananakit din. Binadi-check niya si Thomas Bryant dito kasi kung hindi niya sasaluhin yan ay malilibre yan sa ilalim. Foul man to mga idol pero gusto ko po yung competitiveness nito ni Spencer na ganyang kahit malaki ka pa ay kaya niyang saluhin yung bangga mo. Actually, siya pang ayon na mangga dyan. Dito naman second half na at hindi naman to totally dahil sa ginawa ni Spencer. I-mention lang natin yung importansya ng off-ball movements in basketball. Na kahit gumagrind na sa ilalim tong si Post, hindi kayo tumitigil dapat gumalaw at hindi nyo siya pinapanood lang ng basta. Ang nagpaposible sa play na ito ay si Buddy Hield kasi naging sobrang relevant nung cut niya to the basket na dalawang tao yung nag-abang dyan sa kanyang cut at kung mapapasahan ba siya. Dahil na nga rin sa ganyan ni Hield, nalibre po si Spencer sa labas kaya kudos kay Buddy for cutting. Actually mga idol dito talaga sa fourth quarter ginawa ni Spencer ang bulto ng kanyang damage at masasabi mong binigyan niya talaga ng buhay ang Warriors. Paano ba naman? Tatlo na lang ang kalamangan nila dyan at kailangan talaga ng Warriors ngayon makashoot para malayo nila ang lamang ng kaunti. At balik tayo doon sa una nating mga clips. Hindi nga kakayanin talaga ni Spencer nang mag-isa tong si Tyson kaya kailangan niya ng pampalito na screen. At paano malilito si Tyson? Akala niya dadaan si Spencer doon pero ni-reject pala. Kaya kahit simpleng pick and roll play lang din ay epektibo na talaga mga idol lalo na kung mahusay po yung ball handler kasi sa kanya talaga magmumula ang decision making. Kaya kahit physically wala pong advantage si Spencer kontra rito kay Tyson nakadiskarte pa nga rin siya ng score. Isipin nyo, over 2 defenders pa to tapos nakascore pa siya. 5 na ang lamang ng Dubs ngayon. Tapos nakahit din siya ng 2 threes dito sa fourth quarter na magkasunod kaya masasabi mong mainit din talaga to. 2-man game naman sila muli rito ni Post at kudos kay Spencer kasi para siyang guard na bibihira gumawa ng error at ganitong may sapat na pagbasa rin sa depensa at sa kanilang pick and roll coverage. Nereject muli niya ang screen at sinusubukan siyang i-ice ng Cleveland dito. Yan yung parang sasalubungin siya ni Mobley at testingin ng dalawang to ipitin siya sa linya para mataranta siya. Ang tugon naman ni Pat ay hesitation. That's why biglang nawala sa eksena si Mobley kasi akala niya ipapasa yung bola. Tapos ayun, tuluyan din tong nakapasok, nakapag-teardrop layup na naman siya. So kita nyo mga idol, hindi naman din natin pupurihin yung kanyang decision making talaga sa pick and roll play kasi masasabi mo naman na normal yon. Pero babatiin natin yung overall na laro ni Spencer kasi nananatili siyang ready at noong nagkaroon siya ng opportunity ay sinulit niya. Talagang opportunista rin, which is ganoon naman talaga dapat. This game po ay nagkaroon siya ng 19 points, 4 rebounds and 7 assists to lead the Warriors sa panalo kontra sa Cavs. Two-way lang din po ang kontrata nito ni Spencer ngayon kahit na last year ay natapos ang season na meron siyang regular na kontrata. Puno na rin po ang roster ng Warriors kaya ewan ko na lang din kung paano pa ang gagawin ng management if patuloy pa rin ang magandang laro ni Spencer kahit pagbalik ni Steph.
Para sa inyo, deserve ba niya ng normal o standard na kontrata mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.